Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Dumistansya po si BBM dito po sa 19% na tariff. Huwag daw siya yung tanungin kasi hindi naman daw siya nag-impose. Grabe po talaga. Eto, 0% tariff. Ikaw nag-impose niyan, gobyerno ng Pilipinas. Hindi pa rin ikaw ang tatanungin. Kulang din sa follow-up itong mga reporter minsan. Kitang-kita po natin yung kapalpakan, no, ni BBM sa pagne-negotiate. No, wag daw siyang tanungin. Si Trump daw ang tanungin. Ikaw ang presidente namin. Hindi naman si Donald Trump yung presidente namin. Ay nako. Punta po tayo rito sa isa pa po. ABS-CBN at saka to si Ridon, hindi pa rin tinatantanan yung Dolomite. Talaga? Kaya nyo pa rin bang ma-twist na may naniniwala ba sa inyo? Alam nyo ABS-CBN, no? Tapos na napahiya na ang lahat. Napahiya na yung mga nagsasabi na Dolomite ang dahilan ng baha. Hanggang ngayon, dala-dala nyo pa rin yung Dolomite. Sige, hindi rin namin kayo tatantanan. Tapos sasabihin nyo, bakit hindi kayo pinaniniwalaan ng tao? Bakit hindi kayo pinaniniwalaan ng tao? Ha? ABS-CBN at lahat kayong mga media, nagtataka kayo kasi ibig nyo sabihin yung totoong balita, kung totoo yung mga binabalita nyo, ayaw paniwalaan, yung mga fake news, yun ang pinaniniwalaan. Tignan nyo nga. Mamaya na. Kulang kayo. Ayaw kasi nilang tantanan Napapahiya na sila. Ewan ko, antitigas na mukha, parang si Recto. Wala daw siyang pakialam kahit po siya tawaging taxman. No? Wala raw siya, parang si Duterte. Wala akong pakialam kung may kukontra sa war on drugs. Pananagutan ko yan. Tindi Okay. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Napuna ko lang po sa mga dilawan at kakamping. Pagka po kalaban nila, talagang grabe po makatake. No? Duterte, nung kalaban pa nila si Marcos, walang humpay. Pero once na kinampihan na pala nila, puta palpak na yung kinakampihan nila, nagagawa pa nilang ibaling yung sisi sa mga Duterte. Tignan nyo si Haider yan. Baha ngayon sa buong Pilipinas. Halos buong Pilipinas. Alam nyo panawagan ni Haider yan? Oo, kups ka. Pag nakita kita, pipitikin lang ka. Wala na ako gagawin. Pipitikin lang kita dahil... Imbestigahan daw yung flood control project ni Duterte sa kanyang 6 years. Ano po connect? What's the connect? Okay lang. Anong connect? Eto pa mas malupit. Yung Rappler, ang sabi naman po ng Rappler, what systemic reform did Davao see under the Duterte Patriarch? None. Wala daw pong magandang pagbabago. Systemic. Ibig sabihin, wala talaga raw reforma nangyari sa Davao nung panahon ni Duterte. What strategic foresight did Sara bring to the table as mayor? None. Wala din daw na i-contribute si BP Sara sa Davao nung siya ay mayor. Ang galing talaga ng mga Rappler. Ganyan po yung mga dilawan kakamping. Talagang, ang problema po ngayon binabahang Pilipinas, ang problema po ngayon laganap ang corruption ngayon. Ang tinatanong nyo, anong nagawa ni Duterte sa Davao? Shoutout sa iyo, Placido Pilosopo. Ang tinatanong nyo kung anong ginawa ng mga Duterte sa Davao? Gusto nyo sabihin, hindi pala gusto nila sabihin. Talagang sinasabi nila, wala daw nagawa si Duterte sa Davao. Wala daw nagawa si Sara Duterte sa Davao. Taga Davao. Boto kayo ng boto, puta, wala naman pala nagagawa yan si Duterte sa Davao. Ano ba naman kayo? Uto-uto ba kayo?
Grabe talaga tong Rappler. Tapos magtatanong kayo ngayon, no? Magtatanong kayo ngayon, bakit walang naniniwala sa inyo? Binabalik ko lang po yung ginagawa nyo eh. Hayderian, bakit walang naniniwala sa iyo? Tanga ka eh. Eto naman Rappler, bakit walang naniniwala sa inyo? Puta, kitang-kita ng mga taga Davao. Kaya nila binoboto si Duterte ng paulit-ulit at yung mga anak niya ng paulit-ulit dahil ramdam nila yung pagbabago sa Davao. Rappler, wag na kayo magkunwari. Yung droga sa Davao, kahit na anong ano nyo, yung krimen sa Davao, no? At saka higit sa lahat, zero insurgent sa Davao. Yung pag-unlad ng Davao, buhat po sa dating hindi naman siya mayaman na syudad, naging pumasok po sa top 10 ng pinakamayaman na syudad, no? Wala tayong magagawa. Kung ganyan pa rin po ang pananaw nyo, wala nangyari daw sa panunukulan. Ganyan po sila. Focus lang po sila. Eto na po, kabi-kabila, kahit saan kalumingon, may kapalpakan sa gobyernong ito. May baha, ang daming pondo, 1.4. Huwag nyo nang, mga tanga lang yung mga nagsasabi na tanga lang po yung mapapaniwala nila na wala po nangyayari sa Davao. Okay, punta na po tayo rito sa main topic natin. Ganyan lang po, pinapakita ko lang po sa inyo, yung media, kaaway talaga natin. Hindi nagsasabi ng totoo. Tapos magtataka sila, bakit wala na naniniwala sa amin? Sabihin nyo ba naman na walang nagawa si Duterte sa Davao eh? Sabihin nyo ba naman na walang nagawa si Sara Duterte sa Davao eh? May maniniwala pa sa inyo? Yung ABS-CBN, sinasakay nyo si Redon? Bobo na ba talaga kayo sa ABS-CBN? Kaya kayong paikutin ni Redon? Sa SMNI po, hindi mapapaikot ang SMNI. Kahit di hamak na mas maliit na network ang SMNI, hindi mapapaikot yung SMNI. Na ang sasabihin nyo, ang may dahilan ng baha sa Metro Manila ay dolomite. Yan na po, siguro sa lahat po. No? Pinaka-worst po lahat po ng mga argumento nila, pagtatanggol kung bakit sila palpak. Ito na siguro yung pinakapalpak, yung dolomite. Dolomite ang dahilan. Alam nyo, dapat napahiya na kayo nung nagsalita yung DNR, ABS-CBN. Dapat, i-cool down nyo na yung sarili nyo, wag nyo na sausawan. Sinasausawan nyo pa rin hanggang ngayon. Nakakahiya po kasi ang gusto na nila, buwagin na yung dolomite. Mismo si Redon, nagsabi hindi na pwedeng mabuwag yung dolomite. Kasi nariyan na yan eh. Dapat daw, wag na lang daw alagyan ng dolomite. Alam po ninyo, no? Ganito po yan. Pag may pasyalan po, hindi po pwedeng, eto Luneta, maganda yan Luneta. Ano po ang gagawin sa Luneta para mapanatiling maganda? Correct maintenance. Ang gusto nila, no? Ang gusto, labas na? Lalabas. Sige, tsaka na natin balita pag lumabas na. Ang gusto nila, no? Ito, yung pasyalan, once na nagawa mo na, hayaan mo na hanggang masira. Ano po pagkakaiba ng Dolomite Beach na libre po ano po pagkakaiba niyan sa ibang pasyalan? Katulad ng Luneta, katulad ng Port Santiago, katulad ng Intramuros, sa Maynila, mga Paco Park, etc. Lahat ng mga parke. Bakit po pinopromote ninyo na sana wag nang lagyan ng dolomite? Di masasayang lang yan. Ayan, may good news si Placido. Mukhang malamang daw na ideklara na unconstitutional. Ayan abangan pero hindi pa po kumpirmado yan. Ayon lang sa source ni Placido Pilosopo. Maraming mga source yan mga yan. Kaya
babatiin kita pag yan ay natupad na. Dito muna tayo sa Dolomite. Ibig sabihin, yung Maynila, sila naman na magme-maintain yan. 'Di ba? Nagawa na yan at sinabi yan ni Mayor Isko, ano ba pakialamin nyo? Dapat daw hindi na raw lagyan yan ng Dolomite. Marami pong Dolomite beaches sa buong mundo. Ibig sabihin, ginagamit na po sa buong mundo yan na pampaganda talaga yung Dolomite. At ang ginagawa po nila, dyan, sa mga Dolomite po sa ibang mundo, naglalagay po talaga sila ng Dolomite. Parang luneta nga. Pwede ba namang hindi mo i-maintain yan? Hayaan mo lang yung mga puno. O natanim na namin yung puno na yan, ha? Bahala na siya kung maging gubat na yan. O bahala na yung mga damo dyan, wag na namin diligan. Pwede bang sabihin nyo na wag nang didiligan? Hindi, di ba? Hindi nyo maiisip. Nag-aaksaya ka lang pala ng pera. Pasyalan yan, luneta. Bakit hindi mo alagaan yung mga halaman dyan? Bakit hindi mo didiligan yung mga damo dyan? Ganon din po yung Dolomite. Pasyalan yan eh. Naintindihan nyo? Bakit galit na galit kayo na dapat wag na yan, tangayin lang. Pag naubos yan, wag na maglagay uli. Utot nyo. Kasama po yan sa maintenance. Parte po yan. Pag hindi po minintay ng Maynila yan, kasalanan na nila yan. Gusto nyo dugyot. Yun kasi sabik sila sa kadugyotan. Etong ABS-CBN, tsaka tong si Redon, tumatai yan dyan sa Dolomite malamang. Nung wala pang Dolomite, sila yung, pasensya na po, sa mga nanananghalian. Malamang ito yung mga umiebak dyan. Kaya miss na nila. Mahiya naman kayo. No? Mahiya naman kayo. Yung reporter gusto pa ipabuwag eh. Dapat bang buwagin? Sabi pa nung isa, meron po bang sa investigasyon nyo ba magkakaroon po ng mga criminal liability? Criminal liability? Putak, naglinis na nga. Criminal liability? Kasi siguro kaya may criminal liability, yung karapatan na umebak ng mga tao dyan, tinanggalan nila ng karapatan na magdumi yung mga katulad nilang sa Laula. Yung mga katulad nilang mga sa Laula. Yan yung tinanggalan ng karapatan. Dito baliktad sa atin eh. Yung mga biktima ng mga adik, puta, walang pakialam ang gobyerno, pero yung mga adik at mga pusher at mga drug lord, kawawa naman sila, wala silang human rights. Yung mga human rights ng mga biktima ng mga adik, wala. Yan, malamang yan, mga taihan nila yan. Nakaganon yung mga yan, nakakapit kasi babagsak ka pag hindi ka marunong tumimbang dyan eh. Ganyan po sa kasalaula yung mga yan. Ganyan sila kasalaula. Dito po tayo sa pinakamagaling na Pangulo. Si Badong bumaliktad na. Pinakamagaling daw na Pangulo si Marcos. Hindi nyo na maunawaan yung sarkasam eh. Ganyan yung ginawa ni Donald Trump sa inyo. Sinabihan kayo na tough negotiator. Puta, tuwan-tuwa. Tough negotiator si BBM. Galing talaga. Iiyak na naman yung mga DDS. Yung po ibig sabihin nun. Ang tough negotiator ni Trump, ang ibig sabihin yan, pag sinabi ni Badong na pinakamagaling na Pangulo, sarcastic. Sinasarcastic kayo. At kay BBM na mismo nagmula na wala talaga negosyasyon na naganap. Bakit? Eto po, dumidistansya sa ngayon. Tinanong siya, doon pa to, naroon pa, nagpa-press con pa pala doon. Tinanong po siya, ano po sabi? Yung 19% po, paano nyo po ipapaliwanag yan? Sabi ng nagtatanong, taga-RMN, Radio Mindanao Network. Paano po, sabi, paano nyo po ipapaliwanag, Mr. President, sa mga
maaapektuhan na mga exporter natin sa US, yung 19% tariff. Ang sabi ni Marcos, hindi ako dapat magpaliwanag niyan. Hindi naman ako ang nag-impose niyan. Correct din. Tama ka rin. Pero inamin mo lang na wala talagang yung sinasabi na tough negotiator, wala talaga negosasyon na naganap. Baka sila na nagkusa, sige 19% na lang yan, tinanggap mo na lang. Alam niyo ba yung ibig niyo sabihin, Mr. President, nung sinabi niyo, hindi ako dapat magpaliwanag niyan. Yung nagpataw dapat ang magpaliwanag niyan. Si Donald Trump ang nagpaliwanag niya. Wala tayong hand dyan. Yung 90% na yan, ipinataw yan ng US. Kung tatanungin niyo ko, wala akong kinalaman dyan. Alam niyo po yun, yung una niyang iniisip, mailigtas niya yung sarili niya. Galit ba kayo sa 19%? Wala akong kinalaman dyan. Tanong niyo kay Donald Trump. Hindi ka nakipag-negotiate, hindi ka umirit. Bakit? Dapat daw itanong kay Donald Trump. Mamaya ako lang kayo ha. May sasagot ako dyan eh. Dito muna tayo sa naganap. Nagtanong po yung meron pong, siyempre, yung reporter, sip-sip din kay Amy. Sabi, meron pong proposal si Senator Amy Marcos na ibaba yung taripa. Hindi nyo po ba inopen? What bilateral? Diyos ko, ang katatapos na bilateral lang na meeting, hindi pa alam ni Marcos anong bilateral daw yung pinag-usapan. Kasi yung bilateral daw po, eto dito po makikita ninyo na talagang hindi po hindi po tayo humirit. Ang tanong sa kanya nung reporter, hindi nyo po ba hiniritan ng 10% ayon sa proposal ni Senator Amy na napababain ng 10%? Which bilateral meeting? What bilateral meeting? Ganun eh. Hindi na pala nawawala yan sa kanya. Akala ko, mga kapatid, yung mga salita niya yun, kunwari mga 1 oras, siguro napapagod ako minsan ganun eh. Pero sa kanya pala, constant na. Yung mga constant na pala yung kada magsasalita, ang tindi mag-isip. Ang tagal po ng mag-isip. What do you mean bilateral meeting? Which bilateral meeting nyo po ni Trump? Yun yung sinabi ng reporter. Hindi nyo po ba nahirip? It never come out. It never come out. Mr. President, kayo po yung sabi niya, it never come out. Which meeting? It never come out. Yun nga po yung patunay na hindi talaga yun. Hindi nyo talaga hiniritan. Inamin nyo na eh. It never comes out. Hindi. Sabi ko, bakit kayo pumunta dun? It never comes out. Talaga. It never comes out. Ibig nyo sabihin, Mr. President, manggagaling pa rin sa US, nahihirit kayo. Kaya pinagtatawanan kayo ni Donald Trump kung bakit niya sinabi na tough negotiator kayo. Kasi wala kayong hinirit. Baka sila pa nag-suggest na 19% na lang para naman may naiuwi naman po itong mga to. What bilateral? Tas nung sinagot siya na, ito yung tanong hindi naman gantong-ganto. Ganito yung esensya ng tanong. Hindi nyo po ba naihirit yung mapababa sa 10% katulad na sinasuggest ni Amy Marcos? Okay. Ang sabi niya, what bilateral meeting?
Yung bilateral meeting nyo po, yung katatapos lang. Ano ba, ano sa tingin nyo? Nasa Amerika kayo pa eh. Nasa Washington pa kayo eh. May mga reporter eh. Anong gusto nyong isagot ng reporter, Mr. President? Anong bilateral meeting? Bilateral meeting nyo noong 19... Yung bilateral, yung katatapos. Yun ang tinatanong una. What it didn't come out. Ang linaw po ng sinagot. Yung 10% daw na dapat siya yung humirit, siya yung dapat humirit eh. Hindi raw nag-come up dun sa bilateral meeting nila. Eh kayo po kasi dapat yung mag-a-agenda nun. May meeting kayo, sabi ni President Trump, 20%. Ang papel nyo naman, baka pwede natin pababain ng 10% yan. Siya rin na nagsabi, hindi raw yun na lumabas sa usapan. Oh, ano lumabas sa usapan? Siguro, magkakaharap na sila. Ano ba? Nagtanong na siguro si Trump, ano ba gusto niya to? Wala naman po sinasabi. O sige, bawasan na lang natin para naman para may announce ako. Mr. President, ganito po yung tanong. Halimbawa po yung Indonesia. Ganito po yung negotiation, yung tinatanong sa inyo ng reporter. Bibigyan ko na po kayo ng konkretong halimbawa. Ewan ko sa mga reporter walang mga follow-up eh. Halimbawa po yung Vietnam, 46% ang pinataw. Humirit po yung Vietnam. Malamang 10% ang sinabi. O sige, 20% na lang. Kaya nag-arrive sila 20%. Tawaran, Mr. President, sa madaling salita, ang negosasyon na itawaran. Yung Indonesia, from 32%, napababa nila sa 19%. Yung Japan, from 25%, napababa sa 15%. Yung Philippines, from 20% to 19%, wala tayong hinirit. Hindi po tayo humirit. Sabi ni President it didn't come up. Isa lang po, siguro naman hindi magagalit yung RMN. Ang tinatanong, di ba? Paano po yung nag-e-export sa Amerika? Ano po ang paliwanag nyo sa kanila? Hindi ako dapat magpaliwanag. Hindi naman ako nag-ano niyan eh. Hindi naman ako nag-impose niya, si Donald Trump. Kay Donald Trump nyo tanungin. Kayo po yung presidente namin eh. Kayo ang presidente namin. Alam nga naman tanungin namin si President Trump. Tapos, hindi po yung 10% po na hinihirit ni Amy na gusto niyang pababain. It didn't come, what bilateral meeting are you talking about? Yung meeting niyo po ni Trump, hindi niyo po ba nahihirit? It didn't come up. It didn't come up. Ikaw dapat yun, di ba? Hay. Kaya, alam nyo, palpak, yung pinuntan niyo doon kahit may bagyo dito, no? Kahit po may bagyo pa rito, palpak po. Hindi nyo rin po, mapagmamalaki nyo ba sa zona yan? Alam po ng lahat ng tao. Eto po, sige. Sinabi nyo si Donald Trump. Eto ang kulang sa mga reporter. Kung ako naroon, ang tatanungin ko, sabi nyo po 19%, hindi namin pwedeng itanong sa inyo. Dahil yan kay Donald Trump. Yung 0% po, kayo po yun, tayo po nagpataw sa kanila. Tayo po ang nagpataw ng 0% tariff. Tariff natin yan eh. Lahat po ng papasok, wala po tayong binigay. Bakit po kayo nag-0 tariff? Hindi na, what? 0%? It didn't come up. Bakit hindi nyo tinanong kayong mga reporter? Bakit hindi nyo tinanong yung 0%? Para siya na ang sasagot. Kasi Pilipinas po yung nag-impose ng 0% eh. Kung tama naman yun, may punto siya ron. Kung hindi niya kayang sagutin yung 19%, siguro naman kaya niya sagutin yung 0%. Bakit ka nag-impose ng walang tax sa US?
The, 'di ba? Ang saya, no? Anong state na tayo ng Amerika? Talagang, ayon nga kay JB, tignan niyo po mga hirit ni JB, ah. Akala ko ba Little Brown Brothers ang turing sa atin ng Amerikano? Bakit tila lagi tayong naiisahan sa ganitong usapan? Alam mo, Senator JB, ipapaliwanag ko po sa inyo yung meaning ng Little Brown Brothers. Yun nga po yung meaning nun. Maliit po ang tingin nila sa atin. Ang tingin nila sa atin, bigyan lang tayo ng mumu, masaya na tayo. Little nga eh, Little Brown Brothers. Wala tayong kamuwang-muwang, uncivilized tayo. Utang na loob natin yung mga kakarampot na binibigay nila. Utang na loob natin yan, no? Dahil mga bobo naman tayo, mga uncivilized naman tayo. Doon po nagmula yan. Nagmula po yan, kaya po Little Brown Brothers, kasi po may malaki pong debate sa Amerika noon nung tayo ay sasakupin ng US. Para lang po malaman yung historical, no? Yung historical po niya, nagdedebate po yung mga matatalino sa Amerika. Tayo nga, kalalaya lang natin mula sa pananakop. Mula po sa pananakop ng mga Grand Bretanya. Tapos, nung nakalaya tayo, mananakop din tayo ng ibang bansa. Alam mo kung ano nagwagi nilang argumento sa mga debate ng kanilang magagaling na mga tao? Kawawa naman yung Pilipinas kung papabayaan natin. Little Brown Brothers, wala silang kamuwang-muwang sa mundo. Pag pinalaya natin, pagka hindi natin sila sinakop, hindi natin sila matuturuan ng demokrasya. Hindi natin sila maisasalba sa pagiging uncivilized nila. Yun po yung meaning nun, Senator JB. No, baka nalilito po kayo. Baka ang akala nyo, yung ibig sabihin ng Little Brown Brothers ay kapantay natin sila, tinuturing tayong kapatid. Hindi po. Yan po, ang turing sa atin ay isasalba nila tayo sa kamangmangan. Ang tingin po nila sa atin, mangmang tayo. O yan nga, mangmang nga ang tingin sa atin. Kita nyo? Ito po ang pinakamasakit talaga sa lahat eh. Yung tinawag, yung sinasabihan ng harap-harapan yung presidente natin na umalis na si President Marcos kasama ang sangkatutak niyang Jolalay. Inuulit-ulit ko yan eh. Umalis si President Marcos sa White House kasama ng sangkatutak na Jolalay. At napagkasunduan namin na ang pinagmalaki po hindi yung 19%. Ang napagkasunduan namin ay inopen nila yung kanilang market. Wala pong babayaran na tax ang yung po ang tagumpay ni Donald Trump. Hindi po yung 19%. Mas malalaki pa ini-impose niya sa iba eh. Ang tagumpay ni Donald Trump, makakapasok lahat ng produkto nila dito na wala silang babayaran na tax. Imagine, dumayo pa tayo para tumanggap ng pinaka-worst sa lahat po ng mga nakipag-negotiate. Hindi nga alam na dapat pala mag-negotiate eh. Sabi nga, hindi nag-come up eh. Sino po ba ang dapat magparating niyan na gusto naming mababaan ng taripa? Sila? Libre nga po yung mga bases nila rito na tinatawag nating EDCA. Kaya, okay, punta po tayo sa iba. Natalakay na ba natin tong Dolomite? Hindi pa ba? O natalakay na natin? Natalakay na. Malamang natalakay na natin. Nalilito ko. Ito po si Recto. I don't mind, sabi ni Recto I don't mind being called taxman. I don't mind being responsible with the fiscal policy of the nation. Hindi pa po.
Ay, yung sa, ano, sa may Dolomite. Eto kay Recto. Alam mo yung ginagawa ni Recto? Nag-aala Duterte siya eh, di ba? Parang, di ba yung nilunsad ni Tatay Digong yung ano? Nilunsad po ni Tatay Digong yung war on drugs. Wala siyang pakialam. Sabi niya, maraming ko kontra dito, pero alam ko yung ginagawa ko eh. Mas marami po yung naniwala sa war on drugs. Konti lang naman yung mga yan eh. Nagkutsabahan lang eh. Di ba? Kung marami kayo naniniwala talaga sa mga survey na ewan ko kung paano nyo ginagawa, sagutin nyo muna. Kung magkukot kayo ng survey, ayon sa survey, gusto ng mga tao ang war on drugs, ay ayaw ng tao. Ayon sa survey, gusto nila makulong si Digong. Ano sinabi ni Marcoleta? Sa survey, pan-32 siya eh. May naniniwala pa ba sa survey? Pan-32. Ipaliwanag nyo muna kung bakit si Marcoleta hindi kasama sa survey. Kasi kinukondisyon niyo yung utak ng tao na wag iboto si Marcoleta. Kasi sinisingle out nyo si Marcoleta, kayong mga media, kayong mga lahat kayo. Mga lahat ng survey, sinisingle out nyo si Marcoleta, utos ng amo nyo dahil yan ang magiging pinakamalaking yung tinik. Daldal kayo ng daldal. Bakit dinidelay? Bakit dinidelay? Anong dinidelay? Tapos na yung impeachment nyo. Paano pa nga katwiranan ng mga bugok na senador laban kay Marcoleta? Ha? Na hindi illegal. O, lalo na yan. Paano pag nagdeklara yung Supreme Court na illegal? Hindi, dismiss lang ng Senado yan. Kahit nga hindi deklara ng Supreme Court eh. Kaya nilang i-dismiss yan. Dapat nga ngayon nagpapaulan na kayo ng mga ebidensya eh. Hanggang ngayon, bakit po wala kayong ebidensya na sinasabi laban kay BP Sara? Panay Mary Grace Piatos pa rin. Wala naman talaga kayong ebidensya eh. Ininsulto na kayo ni Big Subiri. Ano sabi ni Big Subiri? Witch hunt lang yung ginagawa nyo. Wala naman talaga kayong ebidensya. Dapat naglabas na kayo ng ebidensya ngayon. Di ba? Ano pakiusap ni Chua? Ano sabi ni Chua? Ang bilis nyo naman ombudsman magtrabaho. Bakit nagtrabaho kaagad kayo? Sino nagsabi na fake news yung zero tariff? In-announce ni Donald Trump yan. Sino nagsabi na fake news yun? In-announce po yan ni Donald Trump. Florin Carlos Suba, wala pong sinabi si BBM na tumawad na nga tayo eh. Talaga, hindi po. Hindi nga raw nag-come up eh. Okay, ikaw Recto, pakapalan na lang na mukha yung sinasabi mo. Hindi ka katulad ni Tatay Digong. Alam mo Recto, dapat popular sa tao. Dapat wala kang pakialam. Basta, ang attitude po ng gobyerno, ganito. Kayo po, representative lang kayo ng tao. Maraming kumukontra, okay lang, basta yung majority ng mamamayan, no? Basta majority ng mamamayan ay, sarcastic yung fake news? Inaakusahan mo kung fake news, tapos sarcastic ka? Hindi sarcastic yun. Iba yung sarcastic. Sa bagay, hindi ko nabasa yung sinabi mo eh. Okay. Argo. Kinakantsawan na nga ni Donald Trump eh. Kinakantsawan na nga na sangkatutak yung dala eh. Gusto mo pa magdala? Para saan? Bakit magdadala? Okay, balik tayo rito kay Recto. Wala kang pakialam kahit binabash ka, wala kang pakialam kahit tinatawag kang taxman.
Wala kang pakialam kahit tinatawag kang e-Batman. Ang gobyerno dapat nakikinig sa tao. Dapat yung ginagawa ng gobyerno, aprobado na nakakarami. Kasi demokrasya tayo eh. Demokrasya, rule of majority. Kung majority, yung ginagawa mo ayaw, eh mag-isip ka. Eh putya yung ginagawa mo, pantamad eh. Hindi ka naman nag-iisip ng mga maparaan na tax eh. Kumikita yung mga tao dahil naengganyo. Pagka nag time deposit. Ayaw mong ayaw mo mag-invest sa stocks, ayaw mo mag-invest sa cryptocurrency. Sigurista ka masyado. Eto, nagkukwenta ka. Eto ang tutubuin ko taon-taon. Wala pang tax, di ba? Eh bigla mong papatawa na lang eh. Okay, punta po tayo rito sa sa mamaya po sasagutin natin yung mga katanungan ninyo. Pag wala na tayong mapiga eh. Okay, eto po, isa na lang. Nagbabalita po tong TV Patrol, hindi ko alam kung nakalusong, pero yung nasa likod niya nakalusong, no? As of walang kuryente at hirap ding makabili ng pagkain ng mga residente sa barangay Niyog, Dos, Bacor, Cavite. Kitang-kita po na lumulusong sila sa tubig. Marami pa ring manggagawang kinakailangan pang lumabas para pumasok sa trabaho. Tignan niyo po yung words, na lang po ako sa wordings. Walang kuryente at hirap ding makabili ng pagkain ang mga residente. Imagine niyo, baha na po, bumibili ng pagkain, alam nga naman hindi ka kumain. Ito po ang tanong ko eh. Bumabaha po, sabi po, in-announce na isang congressman, bumabaha ng ayuda rito sa atin. Maraming salamat, Speaker Martin. Speaker, araw-araw ka noon namimigay ng ayuda sa buong Pilipinas. Kasama po minsan yung presidente ng Pilipinas, namimigay kayo ng ayuda. Nung uso pa yung ayuda, Mr. Speaker, nasan po kayo ngayon? Ayan sabi hirap makabili ng pagkain. Hindi po ba ngayon mas masarap mamigay ng bigas, ng dilata, Mr. Speaker? Ngayon po kailangan ng tao ang ayuda. Ngayon. Mr. Speaker, nasaan po kayo? Nasaan yung mga magagaling nating congressman na panay pagmamalaki? Meron pa nananakot, pag hindi ako nanalo, wala na kayong ayuda. Natalo ba kayo lahat? Bakit wala na po namimigay ng ayuda? Ngayon po, dapat magamit yung ayuda sa mga ganito pong pagkakataon. Hindi po yung araw na araw, malapit na botohan. Ngayon po. Anyways, ako po, nung nakaraan taon, nakapagyabang pa po sa SONA si BBM. Tapos siningil siya after na SONA sa 5,500 flood control. Ngayon po, wala po may pagmamalaki. Hinabol pa niya, kala niya yung picture nila with Trump, may pagmamalaki niyan. Hindi po. Kung mga tao ron pwedeng pwede bubuhin yan na pagmamalaki niya na nag-enter tayo ng trade deal, one way na trade deal, hindi po kamalaki-malaki yan. Yung trade deal po na yan, no, ay isang insulto. Ano sabi niya, no? Worse, sabi niyang kakampi mo na si Ping Lacson. Panay banal sa Duterte. Anti-China. Ngayon, ano na sabi ni Lacson? Ang sabi ni Lacson,
Maghanap na tayo ng ibang trading partner. Lugi tayo pag ang ka-trade